So, hi guys! Good morning po sa ating lahat. This is Romel. Welcome back again to my YouTube channel. So, yun po mga katsa, may customer po tayo ngayon. And then, bago po pala ang lahat, so, sorry po talaga. Medyo natagalan po talaga ako mag-upload ng mga videos dito sa aking YouTube channel. Kasi, this past few days, medyo busy-busyhan po tayo. Lagi akong umuwi sa amin sa probinsya. Alam niyo naman mga sokay na pag umuwi ako sa probinsya or pinapauwi ako ng nanay ko, uh, pinapalinisan niya talaga yung mga garden namin. Kahit maliit lang yung mga gulay-gulay, mga kamote, okra, lemongrass, at yung iba pang mga gulay na maring itanim, no. Yun kasi ang paborito ng nanay ko. Kaya ayun, busy-busyhan po tayo. So, as of now mga katsa, ayan, naka-encounter tayo ng customer. Routines din yung ginagawa natin kasi rebanded ko po siya last a year. So, ayan, as you can see mga katsa, lagay tayo ng ating gamot na step 1, no? Una nating nilagyan ay ang ating or yung bagong tubo sa buhok ng ating customer, yung may kulay black, no? And then, yung sa baba konti na nilagyan ng color, titignan nyo na lang po kung kulot siya or hindi na. Kung example naman, yung baba ng kanyang buhok na kulot, tapos may hair color, so ang gagawin po natin, and then yung pinakapuno niya ay kulay black pa, bali ang gagawin po natin ay unahin po nating lagyan ng hair rebonding yung pinaka roots na may kulay itim, kasi iba po yung texture niyan. Yung pinaka roots na kulay itim, iba po ang texture niya doon sa dulo na may hair color. So ang gagawin natin para magpantay yung ating rebonding or pagkaluto ng buhok ng ating customer ay uunahin natin yung part na walang color. So ayan, as you can see, naglagay ako ng step A or step 1 sa ating hair rebonding sa pinakapuno na may walang hair color. Pero remind ko lang po sa inyo mga katsa, kahit po routines yan, iwasan pa rin nating masagad sa pinakapuno ng buhok ng ating customer para po maiwasan ang pagkaputol-putol nito, no? So ang gagawin po natin ay lagi po talaga nating tatandaan na mag-iwan or magtira po ng half inch or 1 inch mula sa pinakapuno ng buhok ng ating customer para po maiwasan ang pagkaputol, no? Kasi meron po tayong ibang dyan, meron ibang customer natin na nagtatanong, bakit napuputol yung buhok ko? Nagriban ako doon sa ganito, ganyan, bla bla bla. Dito banda talaga sa may bunbunan, no? Ang technique kasi dyan mga katya, no, bawal talaga siya i-apply nang hindi ka nagtitira ng allowance, no. Dapat magtira ka talaga ng allowance half inch mula sa pinakapuno ng buhok ng ating customer. Kasi po, kapag isagad natin sa pinakapuno, ang ma-happen po niyan, after few minutes na babad natin sa gamot, ang ma-happen po niyan ay mababali yung pinakapuno ng buhok ng ating customer. Then, after few days, sa kakaligo niya, magiging matapok po yun siya, no? Kapag magsuklay si client, minsan sumasama po yun siya kasi naging matapok. Kaya, minsan makasabi yung client mo na, hala, nag-hairpull ako. No, which is not, hindi po talaga yan siya hairpull. Yung mga buhok mo yan na nababali kasi nasagad sa pagbabad ng gamot, and then mga ilang araw na nakalipas ay magiging matapok yan siya, kaya sumasama sa paglusuklay mo. Kaya as a hairdresser, kailangan po nating ingatan, no? Kailangan po nating ingatan sa paglagay ng gamot. Yan. Tulad yan, ingat na ingat po ako sa paglagay ng gamot. Ayan. Hindi po yun siya sagad sa pinakapuno. Meron po yun siyang allowance na half inch. Then as you can see, may part na may color na medyo kulot siya. So, sa part na yan, binabasa ko po yan, no? Basain po talaga natin muna ang parte sa buhok ng ating customer na may kulay bago po natin siya lagyan ng step 1 or step A sa ating
hair rebonding product mga katsa para maiwasan po ang pagkasunog nito. Ganon po yun siya mga katsa. So ayan. Anyway, may nag-request sa akin na wag daw i-pass forward or wag daw i-speed. Sana daw may video ako na hindi i-speed yung ano ko. So ito na po yun. Hindi po yun siya naka-speed, no? So yan po ang ating step A. As you can see, binababa ko na po yung gamot. Ayan. Bali yung gamot sa ibabaw, yun na lang po ang hinihila ko pababa. Anyway, hindi naman talaga masyadong matapang yung buhok na may kulay. Nakulot pa, tapos may kulay. Madali lang talaga yan siya mag-absorb ng gamot, mga katsa. Kaya ingat-ingat po tayo sa pagre-rebond sa mga buhok na may color, no? Yung sa mga baguhan pa, no? Itong sa akin, yung sa mga baguhan pang nagre-rebond. Pero yung iba naman na expert na, no need na po yan sila pagsabihan kasi meron na po yan silang, kumbaga, may technique na po yan sila kung paano gawin. Anyway, as a hairdresser, may kanya-kanya po talaga kaming technique kung paano gawin yung or kung paano diskarte yung buhok na pag nag-rebond kami, no? Ganun po yun. Yung sa akin lang po is yung mga baguhan, no? Yung mga baguhan gustong matutong mag-rebond. So, ayan, as you can see, patuloy tayong naglalagay ng ating step A, mga katsan. Ayan po ang ating step A. Na medyo mahaba po yung buhok ng ating customer dyan. Kaso pinakat niya yung dulo. Hindi ko na pinakita sa video. Pinakat niya yung dulo kasi ang sabi niya mukha na daw ang buntot ng pusa. Ewan ko. Ang kapal naman ng buntot ng pusa. Chart. No? So, yan po. Tapos na po ang ating paglagay sa step A. Then sa kabilang side na po tayo. And then, after few minutes, no? Sa mga nagtatanong sa akin kung paano nga ba malalaman na luto na po yung buhok. Simple lang po, no? Pero mahirap para sa mga baguhan. Yung part na buhok na may kulot, after few minutes, mga 10 minutes, check mo na yan siya. Pag suklay mo ng ganon, kapag nakita mo siya na wala na po yung bakas or hindi na po siya yung parang letter S, yung wala na po yung bakas ng kanyang pagkakulot at saka medyo malambot na siya, it means po yan siya, luto na. Kaya ihugas mo na yan siya. Pero, para sa akin lang yan siya, ha? Mamaya baka mabash tayo, no? Tulad ng sinabi ko kanina, may kanya-kanya po tayong technique, no? Pero, nung pagtingin mo, after 10 to 15 minutes, pagtingin mo ganyan, pagsuklay mo na, andun pa po yung bakas ng kanyang kulot, yung letter S niya, yung parang, basta yung parang may sigsag pa siya. Ibig sabihin po nun, hindi pa yun siya luto. Kaya, additional ka po ng ilang minutes. And then, after 5 minutes, check mo siya ulit. No? After 5 minutes, check mo siya ulit. Basta, time to time mo yan siyang i-check. And then, pag last check mo, nawala na po yung bakas ng kulot niya, at saka medyo malambot na po siya, ika nga, kung sa spaghetti, mag-smiley na siya na wag niyo sobrang lambot ha kasi mamaya baka sunog na. So pwede mo na yan siyang hanguin. Niluluto lang na kanin, hanguin. Pwede mo na yan siyang hugasan and then after mo siya ihugas, ganyan no. Ang pag-blower, blow dry lang siya. Kailangan tuyong-tuyo talaga mga katsa bago planchahin ha kasi pag pinalansya mo kasi siya na hindi tuyo, medyo basa pa siya. Dalawa lang po yung kahinat na nun. Either masunog, marabirais, or mahilaw. So, ayan, as you can see, di ba nawala na yung medyo kulot-kulot niya. Yan. Tuyo na po yung buhok ng ating customer. So, let's proceed to iron time. So, ayan, mag-iron na po tayo dyan kasi tuyo na po siya. Yan. Makapal po talaga yung buhok ni client. Yung sa dulo lang ang medyo namipis. No? Sa mga rebonded dyan, kahit sabihin na lang natin 5 months na po mula na pag-rebond or 6 months. Ganon. Kailangan pa rin po natin ang maintenance natin na conditioner ha.
Kasi po, kapag hindi tayo nagko-conditioner, iligo tayo ng ligo araw-araw, shampoo lang, ganon. May time kasi na parang medyo gumon yung buhok natin. So, kailangan nating parasahing suklayin. And then, doon po siya, para sa akin lang, doon po siya makaka-start ng mga split ends. So, kaya napuputol. Kaya, sa mga rebonded na buhok, kailangan talaga natin ng maintenance na hair conditioner, no? Yung conditioner po talaga na ina-advise ko is Cream Silk Pink po talaga. Yun. Kailangan po talaga natin ng conditioner para pag suklay natin smooth, hindi siya sumasabit sa suklay. And then ang ending noon, napuputol po talaga yung buhok natin, no? Kapag sumasabit siya sa suklay. So, ayan po ang ating step A. Yan po ang ating step A, mga katsa. No? So, ayan po ang ating step A. Ganyan po ang pagplansya, mga katsa. Papino-pino lang po talaga. Balik, kumbaga, ano ba tawag doon? Tiyaga lang talaga, patient. Yun, sa pagpaplansya, patient lang po, no? Kailangan po natin ang matyagang paghagod sa buhok ng ating customer. Yan. Ganyan po kung magplansya. Yung sa kasi sa iba kong video, naka-speed yun siya, naka-edit yun siya, naka-speed. Kaya ako nakikita niya sobrang parang akala niyo baliwala lang yung pagplansya. Pero sa totoong sa totoong proseso po ng pagre-rebond ko, ganyan po yung pagpaplansya ko. At saka, dalawang plansya yung ginagamit ko kapag ganyang buhok. Pero yung sobrang haba ng buhok, minsan 3 hanggang 4 na plansya po yung ginagamit ko. Ganun po yun siya, mga katsa. Yan. Ganyan po tayo magplansya, hindi po yung putyo-putyo ang pagplansya natin, mga katsa. So ayan, as you can see, di ba? Ang ganda! Sobrang bagsak na. Yan po, nasa kabilang side na tayo, na kinat ko na yung video. Di ba? Sobrang kintab niya na po talaga, sobrang shine. Ang ating medisina. Dalawa kasi yung gamot na ginagamit ko. Strawberry hair rebonding product at saka lightness coconut 3-in-1. Yan po yung aking ginagamit na gamot. Maganda po siya, promise. And then sa conditioner naman po, sa hair conditioner, Cream Silk Pink lang po talaga yung ginagamit ko. Yan po. Yan po ang aking secreto. Yan. Di ba? Napahagod na si customer sa kanyang buhok. Kanina, sabi niya, Lion King ako. Arr! Pero ngayon, Diyosa na daw siya. Oh, wow ha, Diyosa ka dyan. Pero anyway, ang ganda talaga ng buhok ni Madam. Sobrang nagpapasalamat po talaga siya sa resulta. At saka yung parang ang dami niyang, baby hair na tumubo. Kaya yung pinakapuno ng kanyang buhok, medyo nagbalky siya tingnan. Kaya sabi ng, Lion King daw. Sobrang kapal ng pinakapuno ng kanyang buhok. Yun po. Kaya, yan, sa nakikita nyo po, hindi pa po tayo natapos sa step 1, no? Ang tagal po talaga ng process. Sa step 1 po, actually mga kadya, sa step 1 ako natagalan. Doon ako matatagalan sa step 1. Kasi nga, yung ating step 1, doon po natin siya lulutuin ng bonggang mga kadya. Kasi pag hindi mo siya naayos or kapag nahilaw ang pagbabad ng gamot at saka hilaw din ang pagplansya, no? Pagligo ng customer mo, ay naku, hilaw din yan. Babalik din yan sa sa pagka-wavy niya. Although hindi naman talaga totally babalik yung pagkakulot niya, pero pagligo niyan, may wavy talaga yan. Promise ko yan sa'yo. Kaya ingat na ingat po tayo sa pagre-rebond, mga katsa. Yan po ang ating tamang proseso sa pag-rebond, mga katsa. So ayan, malapit na po tayong natapos sa ating step A. Yan. Dalawang plansya ang ginamit ko, pasalit-salit. Salitan po siya. Yan po ang ating A&W Strawberry Rebonding product. Yun po yung ginamit ko dyan sa book niya, A&W. Yun na nga po, A&W po yung gamit ko sa kanya, no? Sa mga nagtatanong, pwede nyo po yung mabili sa inyong mga suking tindahan, like yung mga nagbebenta ng mga
rebonding product. At saka, meron din naman po sa Shopee. Opo, nakita ko sa Shopee. Meron naman po sa Shopee. Pwede kayo makabili sa Shopee. At saka pag bumili kayo sa Shopee, volume isa by volume na yung isang bilihan na para medyo medyo laser po yung ba yung tawag doon, shipping fee, no? Yan. Di ba? Ang ganda ng buhok ni customer. So, yan. O di ba matagal talaga siya mga katsa. Kasi hindi pwede yung paghagod mo ng plancha, pwede na ito tumuwid na. No, hindi. Kailangan may second siya na sa pagpa-plancha para maluto talaga siya, no? Kasi may buhok kasi ng customer na na medyo matagal siya maluto. Yung kumbaga matigas ang ulo. Matigas ang ulo. At saka may buhok din naman ng customer na masunurin. Opo. Maraming klase ang buhok ng customer. Maraming klase ang texture ng buhok, no? May madaling mag-absorb, may matagal mag-absorb. Kung tinatanong nyo about sa madaling mag-absorb, para sa akin, yung madaling mag-absorb, yung medyo stroke na siya, yung dry na. Yan. At saka yung parang patay-patay na. And then, at saka yung may color, yun, madali siya mag-absorb. Kahit sabihin natin, ay, virgin hair yan. Kapag may color yung buhok, hindi na yan siya virgin hair. Madali na yan siya mag-absorb ng gamot. And then, pangalawa, yung sinasabi kong matagal mag-absorb, yun po yung mga malalaking strand ng buhok, yung makakapal na strand, at saka yung buhay na buhay, walang color, never been touched, never been damaged, virgin. O yun, virgin na hair. Yun po ang medyo matagal mag-absorb, mga katsa ng gamot, no? Yun po ang ating bantayan. At saka kapag naman po ang buhok ng isang customer ay naka-bleach, kung sa mga baguhan, wag na pong mag-atubili or wag na pong na iriban mo pa yan. Kasi nako, baka makalbo yung customer mo. Pero, yung sa mga katulad na sa akin na bitirano na sa buhok, alam na yan nila kung paano gawin. Yun sa akin lang naman sa mga baguhan, ha. So, yan po, as you can see, tapos na nating na plancha sa step 1. And then, na-trim ko na ba yan siya? Parang wala pa, hindi ko pa siya na-trim that time. So, mag-proceed na tayo sa ating step 2. Sa paglagay po ng step 2, mga katsa, walang routings na yan. Lahat na po yan, lagyan mo. Yan, diba? From the roots to tip ng buhok mo or ng buhok ni client, ay maaari mo na pong lagyan ng ating step 2. At kung sakali naman gusto ni client with color, ito optional lang sa akin. Maaari mo siyang isabay sa step 2 or lagyan mo ng step 2 and then mga after 5 minutes saka mo ilagay yung hair color. Yun. Option lang yun sa akin na based on my own technique. Ganun po ako naglalagay. At saka kung gusto naman din niya po na with her cellophane, mostly talaga minimix ko na yung cellophane sa step 2. Yun talaga yung ginagawa ko. Oo. Para hindi na makakain ng malaking oras. Kasi pag pwede naman din po step by step after mo mag step 2, hugasan siya, tapos saka lagyan ng hair cellophane, yung mga ganon, or hair cello wax, pwede din naman po. Tulad ng sinabi ko, nasa inyo lang po yan siya, nasa technique nyo lang po yan kung paano nyo gawin na hindi na siya kakain ng mahabang oras, no? Yung madali lang siya talaga, hindi na siya aabot ng ilang oras. Okay, sa akin sinasabay ko na yung hair cellophane sa step 2. And then about naman po sa rebond with Brazilian Botox, no? Ang technique ko po, step 1. After step 1, hugasan, blower, then iron. So maglagay tayo ng step 2. Ang Brazilian Botox hindi mo siya kailangang i-mix sa step 2. So maglagay tayo ng step 2. After po lagay ng step 2,
hugasan after 20 minutes, 20 to 25 minutes, hugasan na po natin si step 2. Tapos i-blow dry natin ng 70 to 80% dryness. Wag po sobrang tuyo, wag po masyadong tuyo yung buhok ni client. Kailangan medyo basa siya konti. Saka natin i-apply ang Brazilian Botox layer by layer. Yan. And then kung ano lang pa, konti-konti lang talaga, wag masyadong makapal, no? Kasi mag-sticky yung buhok ni client. Oo. And then kung sakaling hindi natin sinadya na nagiging makapal siya sa paglagay ng Brazilian Botox, pwede mo yung bawasan. Piga-pigain mo siya sa towel or pigain mo lang siya. Ganon. Then after nun, ibabad po natin siya ng, para sa akin, 30 minutes to 1 hour. Mataas na talaga yung 1 hour, no? So, ganun lang po sa paglagay ng Brazilian Botox. No, sa mga baguhan dyan na gustong matuto, ganun po. Rebond with Brazilian Botox. Separate talaga ang Brazilian Botox. Then, after 1 hour sa pagbabad ng Brazilian Botox nga pala, hindi na natin siya hugasan. No need to wash na po siya. I-blow dry natin siya diretso. And then, yung tuyong-tuyo talaga, inuulit ko, kailangan bago natin plansyahin, dry talaga yung buhok ng ating customer or tuyo talaga siya, no? So, pag after natin ma-blower si Brazilian Botox, hindi na po siya kailangang hugasan na, inuulit ko, hindi siya kailangang hugasan. Diretso natin siyang patuyuin. And then, pag tuyo na talaga yung buhok niya, yun, doon na natin siya paplansyahin. So, ayan, as you can see mga katsa, kinat out ko ulit yung video. Hinugasan ko na si client. And then, ayan, kahit hindi na tayo mag-iron, tuwid na po yung buhok ni client. Pero, hindi po pwedeng hindi mag-iron sa last part. Dapat may iron po tayo. So, ayan na po, nag-iron po tayo dyan. Yan po ang last part or step 2 ng ating hair rebonding product. So, ayan, hinercut ko na po pala dyan si Madam. Straight lang po para sa mga maninipis naman ang dulo ng buhok ng ating customer. Huwag na po na sana nating i-islas ulit kasi lalo po siyang magnipis tingnan. Kung maaari, straight lang po. Pero meron talagang customer, yun depende sa customer, no? May customer talaga na gusto pa rin niya yung may design yung buhok niya, may art, kaya kailangan pa rin nating sundin, no? Kasi si customer ang masusunod no? Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating desisyon para sa style ng kanyang hair. O kung sakali namang hindi maganda tingnan or hindi po maganda sa mata mong tingnan yung hairstyle na gusto ni client, kausapin mo lang siya ng ng mahinahon na, madam, sabihin mo na, yung hairstyle na gusto mo po, ganito ganyan, pwede naman po natin gawin sa hair mo, kaso lang baka pag i-shoulder length natin, maaaring mag-fly away. Kung paiksian natin yung buhok mo, yung maiksi talaga siya. Yung hindi siya uupo or sasayad sa shoulder mo kasi may tendency talaga siya na mag-fly away. Pwede natin siyang iksian, pero yung baba ng shoulder, ganon, yung mga ganong tirada ba di ba? Char. So, ayan, as you can see, nag-iron tayo sa part sa likod ng kanyang hair, no? Yan, no. Tuwid na po yan siya mga katsa, kahit hindi na po i-plancha, pero sa tulad ng sinabi ko, hindi pwedeng hindi i-plancha ang step 2. Kailangan pa rin nating mag-iron mga katsa. Na yan. O, di ba? Layer by layer pa rin sa pag-iron ng buhok ng ating customer. Then after nyan mga katsa, tapos na po yan siya. Wala na po yan siyang another step, no? Step 1 pati step E, step B lang kasi ang ang ating A&W Strawberry Rebonding product. Doon din sa Lightness Coconut 3-in-1, bali ginagawa ko doon. Step A, tapos step 1, 1 to 3 yan siya eh. So step 1, tapos pagkatapos ng step 1, hugas, blow dry, iron. Then step B, step 2, hugas, di ba 3-in-1 yun siya, 1 to 3. So pagkahugas ko sa step 2,
doon ko na po ilalagay ang step 3. Kasi yung step 3 ng Lightness Coconut 3-in-1, yung step 3 po niya ay treatment or conditioner na po yan siya. Oo. Hindi na po natin kailangan pangatlong iron. Dalawang iron lang siya. Bali yung step 3, ilagay natin siya sa paghugas ng buhok sa step 2. Kasi ano na po yun siya, treatment or conditioner po yun siyang step 3 ng ating Lightness Coconut 3 and 1. So, yan po yung pinagkaiba ng ating mga produkto. No? Ayan. Diyan si Madam, parang with color lang siya. With color yan siya dyan. Very light color kasi sa pinakadulo ng kanyang buhok ay may kulay na po siya. And then, dahil may uban siya, sabi niya, pwede ako magpakulay, ganito, ganyan. Sabi ko, sure, pwede po. Yan. Tapos, sabi niya, yung light lang, pero medyo klaro daw, ganon. Tapos, sinuggest ko, sabi niya, ay, hindi pala. Sabi niya pala sa akin na, sabi ng anak ko, yung ano daw, ash ba yun? Sabi ko, in-explain ko, madam, ganitong buhok mo rebanded. Pwede naman natin siyang i-ash, pero kailangan talaga mag-bleaching. Pero sa pag-bleaching, madam, ingat po tayo kasi rebanded ang buhok mo. Baka mamaya mangarag, ma-damage, masira, or anything. So, sabi ko sa kanya, pag nag-ash blonde tayo, direct nating ilalagay without bleaching, sabi ko, pwede naman siya, pero ang lalabas niyan, medyo brownish or light blonde lang konti. Hindi po siya ash. So, yan lang po. Thank you so much.